Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Dalagang ginawang panali sa buhok ang stylus pen, kinaaliwan online. Kanto version ng national costume ng magbabarkada mula Maynila, kinaaliwan ng netizens. Mali-maling label ng mga pagkain sa isang karinderya, naghatid good vibes sa mga netizen. Pilipinas, kabilang sa top 10 worst countries for workers ng Global Rights Index ayon sa ITUC. Nakatakas na kapibara sa isang zoo sa China, nahanap matapos ang 2 buwan. At Chinese paraglider muntik mamatay sa lamig matapos hilahin ng cloud suck sa himpapawid. Video, pinaghihinala ang gawa ng artificial intelligence. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagad na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, marami ang naaliw sa video ng isang dalaga na naispatan na ginawa umunang panali sa buhok ang kanyang stylus pen. Ang mga netizen, kanya-kanyang manifest naman ng yaman, katulad ng sa babae na sana daw ay ma-attract din nila. Ang biro sa comment section tunghayan sa report ni Rose Babiera. Is there? And if you hear this and then go on the back, go on the me. Magkahalong pagkamangha na halos hindi makapaniniwala ang isang netizen sa nasaksihan nito habang siya ay bumabiyahe sakay ng isang jeep. Sa viral video kasi nakuha ni Sky, makikita ang isang dalaga na nakasakay sa harapan ng jeep. Likod lamang ng babae ang makikita, ngunit kahit pa hindi naman kita ang muka, agaw atensyon naman ang gamit na ipit ng dalaga na pumukaw sa interes ng uploader. Ang babae kasi, nakapalupot ang buhok sa isang stylus pen na ginagamit na panulat sa mga tablet o iPad. Ang paggamit ng mga bagay katulad nito bilang panali ng buhok ay kasanayang hindi na bago sa ating henerasyon. Isa na itong fashion statement noon pa. Kung hindi nga stick o chopstick ay talagang gumagamit ang mga babae ng ballpen bilang alternatibo kapag wala silang dalang ipit sa buhok. Pero mukhang dinala naman sa next level ng dalaga ang kanyang alternative ponytail. Ang mga stylus pen kasi kagaya nito ay may kamahalan. Kaya naman ang mga netizen halos hindi rin makapaniwala sa napanood. Pagmamalabis nga ng isa, bagamat 13 lang ang halaga ng pamasahe ng dalaga. Aabot naman daw umano sa 12,000 ang halaga ng ipit nito sa buhok. Ang isa, pabirong kinumpirma sa comment section, kung ito ba yung tinutukoy sa trend na when I get rich, there will be signs, na sumikat upang ibida iyong paraan ng pagpapakita o tanda ng yaman ng isang tao na hindi na nito kailangang sabihin o ipagdiinan pa. Marami naman ang humihirit na tila nakahanap na raw ng worthy opponent na pwedeng ipangtapat sa bahay kubo scrunchie o yung iyong panali sa buhok na binebenta online na aabot sa 2,000 ang halaga na minsan na ring nag-viral dahil inalmahan ng mga netizen ang presyo. Ang isang netizen, tila sinampal daw umano ng kahirapan. Ngunit kasabay nito ang mga todo manifest na mga netizen na ang hiling ay ma-attract daw sana nila ang ganitong uri ng yaman. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kakaiba ang pakulo ng magbabarkadang ito mula Maynila matapos gayahin ng pagrampa sa pageant ng Anilay National Costume Category. Pero imbes kasi ng mga bonggang props at costumes with matching headdress ang suot, abay ano-anong gamit sa kalsada ang kanilang ginamit. Ang nakakaliw na tagpong yan tinutukan sa report ni Rovic Manuel. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Kinaaliwan ng marami ang kakaibang trip ng mga magbabarkadang ito mula sa Maynila.
Ang eksena kasi, rumampa lang naman ang mga ito na tila nasa isang pageant, suot o dala ang kanilang national costume na #kalsada version. Sa kahabaan ng Old Antipolo Street sa Blumentritt, Manila, rumampa ang magbabarkada, dala ang kung ano-anong gamit na makita nila sa kalsada. Ang isang ito dala ang pagkalaki-laking steel railings na tinulungan pa ng barkada niya dahil sa laki at bigat nito. Ang ilan may paso naman sa ulo at may isa ring bitbit pa ang isang sanga ng puno at inirampa with matching tila pa grand entrance. Hindi naman pinalampas ng isang ito kahit ang isang kariton ng pares. Ayon sa uploader na si Teng Caseñas, ganito na raw ang barkadahan nila na hindi makukumpleto kung walang kakaibang trip tuwing magkakasama sila. Lalo pat kaarawan rin ng isa nilang barkada na si Purple. Ang video umabot na ng 3.2 million views sa TikTok at ang comments, ika nga ng ilang netizens ay #PinoyCore. Sa isang comment nga ni Purple, ikinuwento nitong ipinatawag pa sila sa barangay at pinagsabihan na wag nang gamitin ang ilang mga gamit sa barangay. Pero ayon daw kay Kapitana, pwede pa naman daw nila itong ulitin dahil masaya raw. Nililaw din ng uploader na si Enteng sa comment na ang mga halaman na ginamit bilang costume ay hindi pinutol kundi pinulot lamang nila. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, marami sa mga kabataan ngayon ang mulat na sa red flags sa loob ng isang relasyon. Kabilang na riyan ng toxic behavior, kawalan ng respeto at maging gaslighting. Pero paano na lang kung pati karinderya ay hindi ka pinatawad at harap-harapan ka rin niloloko, gaya ng itinampok sa ating susunod na kwento. Narito ang aking ulat. Kumain ka na nga lang, nagoyo ka pa. Tila ibang klaseng gaslighting ang na-experience ng netizen na ito matapos raw itong harap-harapang lokohin sa isang karinderya. Sa kanyang ipinost na TikTok video, iisiping tila tinamad ang may-ari ng karinderya sa dahil hindi lang tugma, kundi malayong malayo ang label at presyo ng pagkain sa mismong nakahain. Today ngayon, 65. Pinag-oongan, 65. Tilapia, 50 with wrapper. Pakbet with egg. Sa lagayan kasi ng tulingan, makikitang nakalagay ang macaroni spaghetti. Sa lagayan ng binagoongan, spaghetti pa rin. Ang tilapia, hindi lang nag-transform, kundi nag-multiply rin bilang lumpiang Shanghai sa halagang 50 pesos. At ang marahil pinakasulit sa lahat, sa halagang 30 pesos, may pakbet ka na. Pero, charot lang daw. Dahil ang nakahaing pakbet, palabok pala na may toppings na itlog. Ang tila wow mali moment na yan, naghati naman ng good vibes sa mga netizen. Reklamo ng netizen na ito, bakit daw mas maraming keso yung binagoongan kesa sa tulingan? Sabi naman ng isa, ibang klaseng innovation naman daw yung tilapia na binalot sa lumpia wrapper. Hirit naman ng mga netizen na ito, red flag daw ang karinderya. At harap-harapan na daw silang niloloko. Hindi pa rin daw pala sapat kahit may label ng ibinigay sa'yo. Humakot na ng halos kalahating milyong views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na istorya,
Isang Pilipinas sa mga kilalang bansa pagdating sa human employment o ang pagtatrabaho sa ibayong dagat na karaniwan ay nasa healthcare, pagiging caretaker at marami pang iba. Ngunit sa kabila nito, muli na namang kinilalang ating bansa sa listahan ng Worst Countries for Workers sa inilabas na Global Rights Index ng International Trade Union Confederation. Kung bakit at ang iba pang mga bansang kasama sa listahan, alamin sa report ni James Galange. Kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamaraming manggagawa sa ibang bansa na karaniwang nasa healthcare, engineering at construction industry. Ngunit sa kabila nito ay muli pa rin ang pagtaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na ayon sa pinakuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA ay tumaas sa 4.1% ang unemployment rate noong Abril na mula naman sa 3.9% noong Marso. Dahil for the 9th straight year, muli na namang napabilang sa listahan ng Pilipinas sa top 10 worst countries workers ayon sa International Trade Union Confederation Global Rights Index. Base sa ulat ng Workers' Rights Watch, ilan sa mga karapatan ng manggagawa ang karaniwang nalalabag sa bansa ay ang karapatang magwelga na nasa 87%, karapatang makipag-ayos sa kasunduan na nasa 80%, karapatang sumali sa unyon na may 75%, at karapatang magkaroon ng hustisya sa trabaho na nasa 72%. Ayon kay Workers' Rights Watch Julius Cainglet, kinakailangan na umanong aksyonan nito ng pamahalaan at ng mga employer nang matanggal na ang Pilipinas sa nasabing listahan. Giit pa nito na kamakailan lang ay nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 23 na nagtatatag ng Interagency Committee on Freedom of Association o pagbibigay karapatan sa mga manggagawang voluntaryong gumawa ng mga unyon. Ngunit gayon pa man, hindi pa rin tuwirang isinama sa mga pangunahing polisiya ang papel ng mga unyon ng manggagawa at ang kanilang kakayang makilahok. Samantala, kabilang din sa nasabing listahan ng Worst Countries for Workers ay mga bansang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia at Turkey. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, matapos ang 2 buwang pagiging runaway capybara, nakauwi na ang huling capybara na nakatakas sa isang zoo sa bansang China. Sa tulong ng isang humane trap na ibalik na sa kanyang enclosure sa zoo, ang female capybara na sa kabila ng pagkawala ng ilang linggo ay sinabing nasa mabuting kalagayan pa rin ito. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Nahuli na ng mga opisyal sa bansang China ang huling kapibara na nagawang makatakas sa Juyuan Scenic Area na isang zoo sa Yangzhou, Jiangsu Province. Matapos ang 2 buwang paghahanap, muling nahuli si Dubao sa isang ligtas sa pain at may balik sa kanyang enclosure kasama ang 2 pang kapibara na una nang nahanap. Matatandang noong April 3 ay nagawang makatakas sa 3 kapibara sa zoo kung saan unang naibalik ang 2 kapibara na sina Bazong at Dudu. Sa tagal na hindi mahanap si Dubao ay nagsagawa pa ng reward notice ang naturang zoo para sa mga makapagbibigay ng impormasyon para sa 1.5-year-old na rodent. Inanunsyo naman na zoo na ligtas na nakabalik ang kapibara na sa kabila ng higit 2 buwang pagkakawala ay sinabi na mas naging pa ito ng timbang at napanatili ang smooth and glossy ng kanyang balahibo. Samantala, mga kapibara isang hayop na native sa South America na nagiging popular na atraksyon ngayon sa mga zoo at maging sa ilang coffee shops. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, isang lisensyadong paraglider mula China ang muntik ng bawian ng buhay matapos mahilang pataas ng tinatawag na cloud suck. Ngunit ang viral na video ng insidente, pinaghihinala ang ginamitan umano ng artificial intelligence. Kaya ang tanong, totoo ba ang lahat ng naturang pangyayari? Panoorin yan sa trending report ni Millie Botha. Isang paraglider mula China ang halos mamatay sa lamig matapos mahilang pataas ng isang malakas na air current na tinatawag na cloud suck hanggang sa tinatayang 8,500 meters sa itaas ng lupa. Isang insidenteng nag-viral sa social media, ngunit panighinala ang bahagyang nilikha o inedit gamit ang artificial intelligence. Ayon sa mga ulat, si Peng Yujiang, 55 years old, ay nagtitest ng bagong paragliding equipment sa bahagi ng Kilian Mountains sa Gansu Province na nasa tinatayang 3,000 meters sa taas ng dagat. Nang siya'y mahila pataas ng nasa 5,000 meters pa na isang malakas na cloud suck. Makikita sa viral video sa Douyin, Chinese version ng TikTok, si Peng na kumakapit sa control ng glider habang nababalutan ng yelo ang kanyang muka at katawan.
Gayunman, pinaghihinalaang may mga bahagi ng video na nilikha gamit ang AI matapos makitang wala sa original upload ang logo ng Duobaw AI, ang AI app ng ByteDance. Ang nasabing unang 5 segundo ng video ay makikitang may watermark ng nasabing app sa isang hiwalay na post sa Facebook. Sa kabila nito, trending ang insidente sa China at nagbigay ng panayam si Peng sa ilang local media. Ayon kay Peng, halos maubos ang kanyang hininga sa tindi ng lamig at kakulangan ng oxygen sa altitude na yon. Inihayag din niyang maaring nawalan siya ng malay habang bumababa. Gayunman, sinuspindi si Peng ng 6 na buwan dahil walang pahintulot ang kanyang paglipad. Ayon sa Aerosports Association ng Gansu, lisensyadong paraglider si Peng at may 2 taon na ng karanasan. Itinuturing ng asosasyon na totoo ang pangkalahatang salaysay ni Peng, ngunit binawing nila ang una nilang pahayag dahil may ilang detalyeng hindi pa raw malinaw. Puspusan ang ginagawang investigasyon sa insidente. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.